What you are is God's gift to you. What you become is your gift to God. Ang ganda, no? Kung ano daw meron tayo at kung ano tayo, yun daw ang regalo ng Diyos sa atin. Pero kung ano daw yung pinagyaman natin at naging magmunga yung regalong ibinigay sa atin, yun daw ang ating regalo sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Tamang-tama po sa panahong ito ng World Day of the Poor. Paalala sa atin, bakit kaya maraming mahirap? Bakit kaya maraming maralita? Alam niyo kung bakit? Ang sabi ng iba, baka sila'y tamad, baka wala silang direksyon, o baka wala lang silang diskarte. Pero ang sa tunay po, ang isa sa tumatamang sagot kung bakit maraming maralita, kung bakit maraming mahihirap, bakit po? Madami po kasi ang madamot, madami ang makasarili, marami ang manhid, lalo tigit sa pangailangan ng tao. Ngayong sandaling ito, tayo po'y hinahamon ng Panginoon. We have received so much from the Lord, and everything is grace, and everything is a blessing. Kung gayon, kung madami tayong tinanggap sa Diyos, marapat lamang na tayo magbahagi, marapat lamang na tayo tumulong sa mga nangangailangan. Salamat sa sandaling ito, nandito kayo. Mulit-muli tayong binibigyan ng Diyos ng maraming biyaya, siksik, liglig, at umaapaw pa. Palakpakan natin ng Diyos na ito. Patuloy ang hamon sa atin dahil grasya, dahil blessing, dapat ito'y ating ibahagi. Sabi nga ni Bishop Johnny Maralit, be blessed and be a blessing. Tamang-tama ang sandaling ito, itanin nyo, dahil nakikita natin ang mga biyaya ng Diyos, nakakatulong sa atin ang mga pagbasa, lalo tigit ang Ebanghelyo. It's all about the parable of the talents. Ang ginamit lang po dito, 5,000, 2,000, 1,000, para madali po nating maunawaan. Pero ang tunay talaga, ito'y kakayanan, talento, biyayang ibinibigay sa atin. Ang tanong, nagpapasalamat man lamang na tayo sa Diyos? Na-appreciate ba natin ito? Kaya pag tayo papasok ng simbahan, makikita natin ang imahe ni Jesus nakabayubay sa krus. Alam niyo kung anong natin napapansin? 2 letra. Yung krus, letter T. Letter T. Si Jesus nakabayubay sa krus, letter Y. Kaya ang tawag dyan ay TY. Ang ibig sabihin, thank you. Sabihin nyo, thank you Lord. Malakas, thank you Lord. Palakpakan natin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya yung mga taong laging nagpapasalamat, na-appreciate nila ang buhay, kahit maraming problema, kahit maraming mga suliranin, kahit maraming krus. Lord, thank you. Ngayon, yung biyayang tinanggap natin sa Diyos, dapat nating gamitin. Pinagkatiwala sa atin ito ng Panginoon, dapat nating pagbungahin. Kaya nga, katiwala ang iba sa atin, at ito'y lahat po tayo nagiging biktima nito. Sa halip na katiwala, katiwalwal. Ano ha? Pinagtiwalaan, ayun, naging tiwali. Tiwala, tiwali, tiwalwal. Katiwalwal. Di kasakit. At ang daming binigay sa atin ng Panginoon, maraming talento. Ginagamit ba natin ito?
Ako'y tuwang-tuwa po sa mga magagaling kumanta. O talaga namang, ng choir, salamat sa inyo. Marami sa atin ang gagaling kumanta. Alam niyo kung bakit? Lalo pang gumagaling, ay sineshare pinapakita. Nagiging source of happiness and inspiration ng marami. Tuwang-tuwa din ako sa mga magagaling sumayaw. Kaya ako'y nakakasabay-sabay din ng pamisay-misay nagtitiktok ng kaunti. Yun. Dahil mga biyaya ito ng Diyos, mga talento. Tuwang-tuwa din ako sa mga plantito at plantita. Yan. May mga tao talagang magaling magtanim. May mga green thumb. Yung talento, yung kakayanan. Tuwang-tuwa din ako sa mga masisipag at magagaling maglinis ng bahay. May mga tao pong walis ng walis. Wala namang mawalis. Kagulo pa rin ang bahay. Ito'y talent. Paghuhugas ng pinggan. Pag-aayos ng bahay. Tuwang-tuwa din ako sa mga magaling magluto at magagaling kumain. Yan, mga iba sa atin marami lang kumain. Pero ito po'y talento. Ba't ka rin hindi parang hindi yata nabubusog? Lamon ng lamon. Ang iba sa atin, ang gagaling, ang babait, very industrious, malalakas ng katawan. Ito'y biyaya ng Diyos. Alam po ninyo, hindi po sa pagkamalaki, ito'y natutunan ko sa aking tatay. Ang tatay ko'y magaling makisama. Kaya siguro nag-develop din sa akin nung ako'y bata pa. Di ako'y magaling din makisama kahit paano. Kahit ako'y nahihirapan, nakangiti pa rin. Dito kayo, yan. Kaya nung ako'y batang pare, kahit sunod-sunod ang aking banal na misa, pag may mga gawain, pastoral, pag may mga sikol, may pagkapayod ng Santo Olyo, kahit napakalayo yan, ako'y lagi nakangiti. Father, ay ito bang schedule nyo? Sige, ayos yan. Kahit minsan hirap na, pero okay lang. Ay minsan po ako'y na-assign sa Mayo Precia, dito po sa Batangas City. Ang kalapit pong ospital ay yung dating Batangas Regional Hospital. Ay ang tindi, araw-araw ay may pagkabahid ng Santo Olyo sa mga may sakit, hindi bumababa ng 20. Pagpasok ko ng ICU, lahat talagang lahat. Syempre, kinakailangang pagbigyan at talagang ito'y panata at tungkulin galing sa Diyos. Ang matindoy isang karanasan ko ay dahil nga lahat ay aking pinagbibigyan. Father, sikal! Masama-sama ng lagay. Sige po, yagyag ako. Batangas Regional Hospital, Bat MC ngayon. Nagkataong may TB. May TB? Noon naman ay hindi pa pandemic. Sabi ng doktor, Father, mag-ingat po kayo, nakakahawa po ang sakit na yan. Okay lang po, no problem. Magmas po kayo. Madali lang po ako. Pagpasok ko, Tatay, kumusta kayo? Sabi nung may sakit, talaga patay kang bata ka. Mapapasubo yata din Medyo masama po ang pakiramdam ko. Di kami nagdasal. Medyo kita ko'y nagbabayulit ng kanyang itsura. Medyo ako'y kinakabahan, pero okay lang, hindi na ako nagmas. Madali lang naman Ako'y nagdasal, pinahiran ko siya ng Santo Olyo. Medyo nalingingilid ng kanyang luha. At habang ako'y nagdadasal, patay kang bata ka, baka ako'y mahawa din Okay lang, magaling makisama Nung natapos ang aking dasal, hinawakan pa ako sa kamay. Father, may sasabihin ako sa inyo. Ako po ay may request. Okay lang po. Siyempre, magaling makisama Ano po yun? Pwede ko kayong nakausap ilang minuto lamang. Okay lang po. Sige po. Pwede ko kayong magkape muna. Magkape daw muna ako. Magkakape. Ay nagkataong pagkipo ko isang tasa. Yan katulad na rin. Yan. May tasa pa. Ayan.
Buti naman at may kasama siyang anak. Sabi nung tatay na may sakit na TB, anak, pagtimplahan mo nga ng kape si Father. O, nagtimpla yung kanyang anak. Di kwento, tuloy ng kwento. Ganyan naman ulit. Naku, patay kang bata ka. Sige, sige. Habang tinitimpla, iniabot sa akin, Father, magkape ka na po. Sapagkat ikaw lang po ang may lakas loob na dumalaw sa akin. Ikaw lamang po at ang aking anak. E di, nung iinumin ko na, siyempre ako naninigurado. Saan kaya dini pwedeng uminom? Dini sa unahan? O dini sa gilid? O dini? Di ako'y nagdadasal, saan kaya ang safe? Baka ako'y makipaglups-lup sa pasyente eh. Ginamit ko ng aking utak. Alam ko na. Bine. Para sure. Siguro naman, safe na safe. Ay naku, kayo umiinom na. Habang kayo umiinom, ang sabi ng anak, abay si Father, pag nainom, parang tatay. Sumarap na. Pero salamat sa Diyos, hindi po ako nagkasakit. Mga kong mga kapatid, bakit ko ito kinikwento sa inyo? Kasi talaga namang mahirap magpakabait, mahirap pakisama, mahirap magpakabuti, mahirap. Pero tandaan ninyo, kapag buong puso ang ating paglilingkod, pag-ibigay ng sarili, at humihingi tayo ng tulong sa Diyos, magkakalooban tayo ng maraming biyaya. Isipin ninyo, ano kaya yung talento, kakayanan na ibinigay sa akin ng Diyos? Father, parang wala. Hindi po ako naniniwalang wala. Lahat po tayo may talento o blessing, kakayanang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, pagyamanin natin. We share the blessings. Maging katiwala tayo. Pagbungahin natin, linangin ang mga binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang mga biyaya, talento, blessing, hindi lang ho material, hindi lang pera. Ang marami diyon, mga bagay na ating dapat ipadama. The love, the care. Tamang-tama ang araw na ito. Habang ipinagdadasal natin ang mga kapatid nating may sakit, mahihirap, maralita, habang pinagdadasal natin na sana matigil na ang gera sa Israel, sa Russia, sa Ukraine, Palestina, huwag nating kalilimutang ibahagi kung ano yung ating natanggap mula sa Diyos. What you are is God's gift to you. And what you become is your gift to God. Be blessed and be a blessing. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon.